Hello, kamusta tayong lahat? I praise the name of the Almighty Father, Yahweh, Jehovah, El Shaddai, the Alpha and Omega, the beginning and the end. Our Father created us in His image and likeness. Our Father, He is just, He is righteous, full of mercy and grace. And He's very patient with us, very forgiving. His loving kindness will endure for all eternity. And that's the reason why He sent to us our Savior, Jesus Christ. Because our Father wants us to be with Him, for us to be cleansed, because we are dirty, we are unclean. Our Father sent to us our Savior, the only mediator, the only Redeemer, Jesus Christ, Yeshua, the Lamb of God, the bread of life, the man clothed in linen with an inkhorn. The Almighty Father exalted the name of Jesus above all names. Jesus gave His life to die on the cross for the forgiveness of our iniquities. He died for His friends, and now our Jesus seated at the right hand of the Almighty Father. And we will wait for Him, the coming King. And our Jesus prayed to our Father to send to us the Holy Spirit. The Holy Spirit is the one giving us gifts and fruits every day. We can call on the name of Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. We can talk to our Father in the name of Jesus Christ, because we will use the name of Jesus Christ. Our Father exalted the name of Jesus above all names. That's why whenever we pray, we say, in Jesus' name we pray. So last time, we read 3 chapters. Psalms chapter 41, 42, and 43. For recap, is got Psalms 41, those who are people who are humble, they will be exalted by the Almighty Father. They will be delivered in times of trouble. The Almighty Father will preserve the people who humble themselves before our Father, who acknowledge that we're sinners, that we cannot do anything without our Father. And our Lord God will strengthen us even when we are already in bed of illness. He will restore us. He's merciful, forever holy. So yung mga tao, there are people who say bad things about us. But our Father, He will protect us. He will avenge us. Our Father, He is a real Father because He created us. Ang kaibigan natin, best friend natin, si Jesus Christ, He is also our brother. Dito sa verse 9 of Psalm chapter 41, even my own familiar friend in whom I trusted, who ate my bread, has lifted up his heel against me. So, hindi mapagkakatiwalaan. Ang pagkakatiwalaan natin, ang tatay natin. And we will
worship our Father. Blessed be the Lord God of Israel from everlasting to everlasting. Amen and amen. Tapos dito sa Psalms chapter 42, no? Alam nating song to. Iska, alam mo tong song to, di ba? Alam ko. Na para tayo mga usa na gustong uminom ng fresh water. Ganon din yung soul natin. Dahil si Almighty Father, siya ang nagbibigay sa atin ng strength. Yung soul natin thirsts for God, for the living God. Kaya nga tayo araw-araw gusto nating yumaman, sumikat, o maging powerful. Kasi nga, yun ang mga bagay na kayang i-provide sa atin ni Almighty Father. Lahat kaya i-provide ni Almighty Father sa atin. Lahat ng gusto natin. Pero, hindi tayo aware. Dati, hindi tayo aware. Kaya kung saan-saan tayo naliligaw. At ginawa ni Almighty Father yung trials and tribulations natin, ma-experience natin para mahanap natin siya. But some people, mas lalong naliligaw ng landas. Nag-yearn tayo na may magmamahal sa atin, na may tatanggap sa atin ng buong buo. Pero yung mga tao hindi nila alam kung ano yung papaano, sino yun, ano ba, kayamanan ba rito sa mundo makapag-satisfy sa atin? Hindi, si Almighty Father. May problema tayo, iiyak natin lahat sa tatay natin. Magpapakumbaba. At pupurihin natin lagi si Almighty Father. Pag pinupuri natin tatay natin, ibig sabihin minamahal din natin siya. At susundin natin ang kanyang mga commands. Si Almighty Father, siya ang ating stabilizer. Nagiging stable tayo. Yung emotions natin nagiging stable pag nakakausap natin yung tatay natin. Nawawala yung galit natin, nawawala yung lungkot natin. Ang pumapalit ay contentment and filled by the Holy Spirit of the Almighty Father. Tayo, when we pray to our Father. So si David, pray siya ng pray. King na siya, pray pa siya ng pray, no? Alam niyang siya ang pinili ni Almighty Father, pero pray pa rin siya ng pray. Hindi siya nagyabang, no? Ako nang pinili ni Almighty Father na maging king, okay na yan. Hindi siya ganon. Nagpe-pray pa rin siya, nagpapakumbaba siya kay Almighty Father, kahit siya ay king. Iniwan siya ng mga tao, nireject siya ng mga tao. Nagpe-pray si David. At naging king siya. Nagpe-pray pa rin si David. Kaya mahal ni Almighty Father si David. So yun ang gagayahin natin. Hindi lang natin gagayahin yung mga bagay na kanyang mga kasalanan niya. Dahil alam natin may kasalanan, di ba, si David. Pero nagpapakumbaba siya kay Almighty Father. At now, kasama niya si Almighty Father in heaven. Ang hindi na nagkasala, ang ipinanganak dito sa mundo ay si Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ, malinis na malinis. Satisfied si Almighty Father sa blood ni Jesus Christ. Sa mga blood ng animals, hindi satisfied si Almighty Father. Sinampol lang yung mga blood ng animals. Dahil alam ni Almighty Father, dadating ang time na hindi siya nadadami ang tao. Pag offer tayo ng offer ng
burnt offering, sin offering. Naubos na yung animals. No? Kaya, once and for all, pinadala niya sa atin si Jesus Christ. Para ma-save tayo, para lumakas ang loob natin. Dahil Jesus is victorious. So, dito tayo Psalms chapter 44. Iska, kanig ka, iska. Kanig ako sa sarili ko. Nakakatulugan mo naman ang sarili mo, iska. Natulog ka, ba't ka natutulog? Ba't nga ako natutulog? Natutulog ako sa sarili ko. Psalms chapter 44. We have heard with our ears, O God. Our fathers have told us the deeds you did in their days, in days of old. Lord, alam namin yung mga bagay na ginawa mo, that you are faithful to us. Yung gaya na ginawa mo sa mga ancestors namin, sabi dito. Our fathers have told us, kinuwento sa atin. So, handed down from generation to generation, no? Para hindi maiba ang story na nangyari. Meron ngayon tayong Bible na bigay sa atin ni Almighty Father. Dahil alam naman natin na pag yung puro salita lang handed down from generation to generation ng tao, walang Bible, paiba-iba ng story. So, si Almighty Father, inutusan niya ang mga servants niya to compile the books of the Bible. And now, ito na yung kompletong manual natin. Manual ng tao kung paano mabuhay dito sa mundo. You drove out the nations in your hand, but them you planted. You afflicted the peoples and cast them out. Pinaalis ang mga, pag sinasabing Gentiles noon, mga heathen yon. Pero ngayon, yung mga Gentiles, tanggap na ni Almighty Father because of Jesus Christ. Kasi before, yung Jew is small sample lang yon. Nung ipinanganak na si Jesus Christ and He died on the cross, sakop na tayong mga Gentiles. Pag sinasabing Gentiles, hindi yung purong Jew. Kasi lahat naman tayo, galing tayo kay Noah. No? Hindi nga lang natin alam kung kanino sa mga anak ni Noah tayo. Dahil naghahalo-halo na. Hindi natin alam kung may dugo ba tayo ni Shem, ni Japheth, at saka ni Ham. At saka may mga tumira na strangers sa land flowing with milk and honey kasama nila Moses. Kaya hindi natin talaga ma-sure na, no? Dahil halo-halo na tayo. Verse 3, for they did not gain possession of the land by their own sword, nor did their own arm save them, but it was your right hand, your arm, and the light of your countenance. Because you favored them, pinili mo sila. Nakuha ang land flowing with milk and honey, binigay sa mga Israelites. At nakuha yun hindi dahil sa malakas sila, hindi dahil sa madami sila, kundi si Almighty Father ang nagbigay sa kanila noon. Wala silang strength. Kahit ba sabing madami sila, kung wala naman si Almighty Father, hindi sila mananalo sa battle. Example, sa school nag-aaral ka na mabuti. Kahit pang nag-aaral kang mabuti, kung wala si Almighty Father na magbibigay ng test, ng mga test sa'yo, paano ka makakapasa?
Kung iba ang test na binigay sa'yo, nag-aaral ka, iba naman na pag-aralan mo, no? So si Almighty Father, we're at the mercy of the Almighty Father. Okay, sa pang-sample, kahit nasabi mong mayaman ka, hindi ka na maghihirap, hindi mo alam ang takbo ng mundo, kung malulugi ka o hindi. Si Almighty Father nakakaalam dahil kontrolado niya ang lahat. You are my King, O God. Command victories for Jacob. Jacob means followers. Through you, we will push down our enemies. Through your name, we will trample those who rise up against us. Gagamitin namin ang pangalan mo. Through your name, ibig sabihin, dadala namin ang pangalan mo, Almighty Father, sa araw-araw. Kung i-apply natin to ngayon sa araw-araw, sa buhay natin, habang nandito tayo sa mundo, dala-dala dapat natin ang pangalan ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ. May sinakyan kaming anong tawag doon? Transportation, TNVS ang tawag ngayon doon. Tapos may driver. Tuwing dadaan kami sa isang religious structure or building or organization, may may hinahawakan siya na plastic ba yun? Na korteng tao. So makikita mo, religious siya, religious. Tapos nung binabana niya kami sa pupuntahan namin, nagbayad na kami. Hindi binigay yung sukle. Tinanong ko yung kasama ko, ba't hindi binigay yung sukle sa'yo? Hindi, nag-aantay nga ako, sabi. Hindi binigay yung sukle. Samantalang, yung mga sasakyan namin, binibigay yung sukle eh. Siya hindi niya binigay yung sukle. Maliit lang yung value na yon, 50 pesos, 52 pesos lang yon. Pero ba't hindi siya honest? Tapos yung tinawagan ko yung TNVS, sabi ng TNVS, tinawagan siya, ang sabi niya sa customer service, sinabi daw namin na kanya na yung sukle. Wala kaming sinasabi na gano'n. Wala kaming sinasabi na kanya na ang sukle. Pero kung titignan mo siya, religious siya, pag dumadaan sa religious building o religious structure, humahawak siya doon sa plastic na korteng tao. Tapos, ano ba bang ginagawa niya? May sign siyang ginagawa. Pero sinungaling. Mukhang pera. 50 pesos lang. Oo, 50 pesos lang. Pero kung pwede ko namang ibigay, no? Pwede mang ibigay yon. Pero, hayaan niyang ako ang magsabi or kami ang magsabi. Pero hindi niya binigay eh. Dahil ba yung pupuntahan namin, mahal yung lugar, ganon. Kahit pa sabing mahal yung lugar, dapat sasabihin niya na sa akin na lang ba ang sukle? Ibigay mo yung sukle at kami na magsasabi kung sa'yo na yun o hindi. Hindi siya honest. Tapos yung tinawagan namin siya, nagsinungaling siya. Doon sa customer service, yung nagreklamo ako. O hindi siya honest. Yun ang mga, anong tawag sa mga ganon? Religious siya, pero sinungaling siya. Anong nangyari yun? Ba't ganon? Hindi mo pagkatiwalaan sa maliit na bagay. Sa paghahawak niya ng maliit na korteng tao na pa-plastic na tao, kunyari mabait siya, dahil sa 50 pesos nakilala namin siya na hindi naman pala siya tagalaga gano'n na religious na mabait. Hindi siya mabait, sinungaling siya. Hinayaan na namin. Verse 6, for I will not trust in my bow, nor shall my sword save me. Ito, hindi siya nagtitiwala sa kanyang
mga sword at saka sa kanyang mga kagamitan na makakapag-save sa kanya. So tayo dito ngayon, hindi tayo magtitiwala sa ating sariling katalinuhan. Kung may talino naman tayo. Hindi tayo magtitiwala sa kung anong meron tayo. Magtitiwala tayo sa tatay natin, si Almighty Father. But you have saved us from our enemies and have put to shame those who hated us. Si Almighty Father ang magagawa ng way para ipagtanggol niya tayo. Wala tayong dapat gawin kundi mahalin si Almighty Father at sundin ang kanyang mga ipinag-uutos. Oo, nagkakasala pa rin tayo. Dahil mahina tayo. Pero ang kalakasan manggagaling kay Almighty Father, papalakasin niya tayo through the power of the Holy Spirit. Gaya ni David, matanda na siya na nagkasala pa siya. Nung time na nakita niya yung angel sa threshing floor ni Arauna. Dahil pinabilang niya yung mga men of war niya. Kasi kabado siya. Pinanghinaan siya ng loob at yun ay considered na kasalanan. Pag hindi tayo, wala tayong faith kay Almighty Father, kasalanan, may kasala tayo kay Almighty Father. Ganon din ako. Ay Lord, anong gagawin ko Lord? Ay, takot ako Lord. Ay, kasalanan yun. No? Nagkakasala din ako kaya humingi rin ako ng tawad kay Almighty Father. Hindi tayo perfecto sa ngayon. Pero dapat nating basahin ang salita ng Diyos para lagi nating matandaan, lagi nating i-claim yung kanyang promises. At ilalagay natin yung salita ni Almighty Father sa heart natin. Kasi yung mind natin minsan, ay nako, gatong mangyayari sa akin. Pero yung sa heart mo, alam mo sa heart mo na si Almighty Father, siya ang magsasave sa atin. Siya ang ating strength. But you have cast us off and put us to shame, and you do not go out with our enemies. You make us turn back from the enemy, and those who hate us have taken spoil for themselves. You have given us up like sheep intended for food, and have scattered us among the nations. You sell your people for next to nothing, and are not enriched by selling them. Anong ginawa ni Almighty Father? Trials and tribulations para kay David. Nagtitiwala siya kay Almighty Father, pero ano nangyari? Nagkaroon siya ng mga problems si David. Yung mga enemies nila, natatalo sila. Anong sabi ito sa verse 12? You sell your people for next to nothing, and are not enriched by selling them. Hindi masaya si Almighty Father pag nasasaktan tayo. Pero kailangan mangyari ang mga bagay na mangyari para lumakas tayo. Nung ibinenta niya tayo, hindi naman yumaman si Almighty Father eh. Hindi siya yumaman, malungkot siya. Parang si Jesus Christ. When Jesus Christ was crucified on the cross by the people, inalaw ni Almighty Father yun, pero hindi siya masaya. Pero ang titingnan ni Almighty Father, yung future. Hindi lang siya nakatingin sa present, pati sa future. Si Almighty Father. At alam niya yung past. Kabisado lahat ng Almighty Father. Yung past, present, at yung future. Yung future natin kay Almighty Father. Kaya gusto niya tayong palakasin. Kaya si Jesus Christ, kahit na nasaktan siya, asa na ngayon si Jesus Christ? Kasama ni Almighty Father. Seated at the right hand. At siya ngayon ang coming King. King of Kings and the Lord of Lords. At si Jesus Christ ang mangunguna sa mga saints. Sino yung mga saints? Tayo yon.
Nakalagay sa Book of Revelation. Verse 13, you make us a reproach to our neighbors, a scorn and a derision to those all around us. You make us a byword among the nations, a shaking of the head among the peoples. My dishonor is continually before me, and the shame of my face has covered me. Kahihiyan ang nakuha ni David. Pero kahit ganun pa man, nagtitiwala pa rin siya kay Almighty Father. Kasi alam ni David, it's a test only. Because of the voice of him who reproaches and reviles, because of the enemy and the avenger, all this has come upon us. But we have not forgotten you. Hindi ka namin kinalimutan, Almighty Father. Nor have we dealt falsely with your covenant. Kahit na hindi binigay ni Almighty Father yung request nila, yung petition, pero hindi nila kinalimutan si Almighty Father. Patuloy sila sa pagsilbi kay Almighty Father. Tayo, ganun din. Kasi may mga tao na nakaranas ng trials and tribulations, naging Christian, ano. Tapos nakaranas ng trials and tribulations. Umayaw na, ayoko na, hindi naman pala ibibigay ni Almighty. Ibig sabihin, hindi faithful yung servant na yon. Yung tao na yon, hindi siya faithful. Kaya umalis siya kay Almighty Father. Kulang siya ng faith and love. Hindi niya naiintindihan si Almighty Father. Nor have our steps departed from your way. Our heart has not turned back, nor have our steps departed from your way. But you have severely broken us in the place of jackals and covered us with the shadow of death. Muntik na silang mamatay. Itong sila David. If we had forgotten the name of our God or stretched out our hands to a foreign God, would not God search this out? For He knows the secrets of the heart. Alam ni Almighty Father lahat ng secrets ng hearts natin. Lahat ng paligoy-ligoy ng puso natin. Alam ni Almighty Father. Kasi siya nag-create sa atin. At kaya tayo humihinga dahil kay Almighty Father. Inihingan niya kay kay Adam and Eve. Si Adam, no? Inihingan niya, binigyan niya ng hininga si Adam. Pati si Eve. Kaya tayo humihinga ngayon galing kay Almighty Father yung hininga natin. Dugtong-dugtong. Si Adam and Eve nagkaanak, yung hininga ni Almighty Father na kay Adam and Eve. Tapos nagkaanak, hininga pa rin yung source. Si Almighty Father ang source ng hininga natin. Makaka-create ba tayo ng isang tao? Hindi, si Almighty Father lang yung hininga. Kaya gumana yung puso natin. Kaya gumana yung brain natin. Sa tiyan ng tao, sa tiyan ng babae pag nabuntis, ang unang makikita mo na gumagalaw, yung heartbeat. May heartbeat yun. Saka pa madedevelop yung utak. Saka pa magpo-form yung cells ng utak. Pero ang unang-una, heart. Ang galing ni Almighty Father. If we had forgotten the name of our God or stretched out our hands to a foreign God, would not God search this out? For He knows the secrets of the heart. At alam ni Almighty Father kung sasamba tayo ng mga foreign God. Ano ba yung mga foreign God? Yung gaya ng hinahawakan ng driver, yung korteng tao. Pero sinungaling naman siya. Ba't siya ganon? Expected ko na yon na sinungaling siya. Kasi sinungalingan yung kanyang hinahawakan, yung kanyang sinasamba. Plastic. Plastic eh. Imagine, magdadasal ka sa isang plastic. Maghanap na naman ako ng plastic dito para kukorte ako ng tao. Tapos, parang diba? Ano to? Foolish ka ba? Kung mag-drawing kaya ako ng tao rito,
Sa papel, mag-drawing ko ng tao dito. Oh. Tapos i-display ko, tapos dadasalan mo. Gawa mo, dadasalan mo. Ano yun? Hindi naman humihinga. Hindi gumagalaw. O pag gumalaw yan, matatakot ka. Ba't gumagalaw yan? O. Horror movie na yon. Kasi nga si Satan, sinungaling siya. Gusto niyang malayo ang tao kay Almighty Father. Verse 22, yet for your sake we are killed all day long. We are counted as sheep for the slaughter. Para tayong mga sheep araw-araw, parang kakatayin. Hanggang ngayon, para tayong kakatayin. Kasi hindi natin alam yung future, tapos sinong kakatay sa atin? Yung gusto sa tayong saktan. Forces of darkness. Gustong-gusto na tayong saktan. Pero si Almighty Father, He will protect us. Kaya nga nakalagay ito, yet for your sake we are killed all day long. Tayo ang punteriya ng forces of darkness. We are counted as sheep for the slaughter. Pero si Almighty Father, hindi niya hahayaan na masaktan tayo. Awake, why do you sleep, O Lord? Arise, do not cast us off forever. Why do you hide your face and forget our affliction and our oppression? Nagmamakaawa si David dito. For our soul is bowed down to the dust. Our body clings to the ground. Arise for our help and redeem us for your mercy's sake. Yung awa mo, Almighty Father, kailangan namin. Yun ang dadasalin natin. Magpe-pray tayo. Kasi helpless and hopeless tayo pag wala yung tatay natin, Iska. Verse 45, my heart is overflowing with a good theme. I recite my composition concerning the King. My tongue is the pen of a skillful or ready writer. You are fairer than the sons of men. Grace is poured upon your lips. Therefore, God has blessed you forever. Sino to binabanggit? You are fairer than the sons of men. Grace is poured upon your lips. Therefore, God has blessed you forever. Si Jesus ito binabanggit. Gird your sword upon your thigh, Almighty One, with your glory and your majesty. And in your majesty ride prosperously because of truth, humility, and righteousness, and your right hand shall teach you awesome things. Your arrows are sharp in the heart of the king's enemies. The peoples fall under you. Your throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is a scepter of your kingdom. So ito ay king. May scepter. Scepter of righteousness. You love righteousness and hate wickedness. Therefore, God, your God has anointed you. Sino to? Si Jesus Christ. Therefore, God, your God has anointed you. God din kasi si Jesus Christ. With the oil of gladness more than your companions. Itinaas ni Almighty Father, si Jesus, more than His companions. Kasi nga siya ay faithful and true, righteousness, uprightness. Si Jesus Christ,
Mahal niya si Almighty Father. Strict si Jesus Christ. Kasi ayaw niyang mapapaya kay Almighty Father kasi dardala niya tayo. Kaya stricto si Jesus Christ. Kahit na strict si Jesus Christ, mahal niya tayo. Naiintindihan niya tayo. Iba ang personality ni Jesus Christ kay Almighty Father. Therefore God, your God, has anointed you with the oil of gladness more than your companions. All your garments are scented with myrrh and aloes and cassia, out of the ivory palaces by which they have made you glad. Kings' daughters are among your honorable women. Mga anak ni Almighty Father, no? Followers of the Almighty Father ito. At your right hand stands the queen in gold from Ophir. Sino yung queen na to? Queen of gold. Queen stands the queen in gold from Ophir. Ang gold, ang queen, church. Hindi to tao. Church to. At your right hand stands. Kasi nga, si Jesus ang groom. And then, ang bride, ang church. No? Ikinakasal yung groom sa bride. Sino yung bride? Yung church. Para maging kaisa ni Jesus Christ. Dahil, kung ano ang mamanahin ni Jesus Christ, ganoon din ang inheritance ng bride, ng asawa. Hindi to yung akala ninyo na bride na magiging asawa. Hindi ganoon. Ano to, figuratively speaking. And at your right hand stands the queen in gold from Ophir. Kasi nga, kaya nga queen in gold, church to, refined as silver is refined, tested as gold is tested. So itong queen, ito ay ang church. No, ulitin ko, yung queen, yun ang church. Ikakasal yung bride, tsaka yung groom. The marriage of the Lamb. Nakalagay ito sa Revelation chapter 19. Revelation chapter 19 verse 7 to 8. Let us be glad and rejoice and give him glory, for the marriage of the Lamb has come and his wife has made herself ready. Yung wife, yung queen. Ulitin nga ng church naman yan, na. And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints. Si Jesus Christ ang binabanggit dito. At tayong mga church. Temple of the Holy Spirit, yung body natin, pag nagsasama-sama tayong lahat, gathered together, church tayo yung as one. Queen ang tawag. Buo tayo, tawag queen. Or bride. No? Makakaintindi kaya? Wala. Listen, O daughter, consider and incline your ear. Forget your own people also, and your father's house. Listen, O daughter. Sino yung daughter na to? Mga tao to. Consider and incline your ear. Makinig kayo. Tayo lahat to, kahit babae tayo o lalaki. Nation, ibig sabihin ng daughter.
Church, consider, incline your ear, forget your own people also and your father's house. So the king will greatly desire your beauty because he is your Lord. Worship him. Ano ibig sabihin nun? Forget your own people. Ang focus natin, si Almighty Father. Hindi yung mga tao dito sa mundo. Yung mga tao dito sa mundo, mamahalin natin. Pero, ang pinaka-importante ay sundin natin yung ipinagutos ni Almighty Father. So the king will greatly desire your beauty. Ano ba yung beauty natin? Yung beauty, yung holiness, yung graciousness, yung heart natin, magandang heart natin, yun ang beauty. Because he is your Lord, worship him. Pag nasa sa heart natin si Jesus Christ, maganda tayo sa paningin ni Almighty Father. And the daughter of Tyre will come with a gift. The rich among the people will seek your favor. Ano yung daughter of Tyre? Yung Tyre means stones. And the daughter of stones, or dito sa mundo, will come with a gift. Tayo rin to. The rich among the people will seek your favor. The royal daughter is all glorious within the palace. Her clothing is woven with gold. Bride of Jesus. She shall be brought to the king in robes of many colors. The virgins, her companions who follow her, shall be brought to you. Malinis na malinis, ibig sabihin, virgins. Ibig sabihin ng virgins, nalinis na, malinis na, hindi na madumi. Brand new, bagong creation, hindi na yung luma, hindi na madumi. New creation na tayo. Pag sinasabing the virgins or companions, no, yung nation, hindi lang ito isa o dalawa o tatlo, tayo to na church. Nakakaintindi, Lord, nakakaintindi mo sa tao. Her companions who follow her shall be brought to you with gladness and rejoicing. They shall enter the king's palace. In heaven. Napakaganda ng daming palace yun eh. Maganda. Yung city. Maganda. Instead of your fathers shall be your sons, whom you shall make princes in all the earth. Sa pagsasabing princess in all the earth, maghahari or magra-reign. Kaya nga, di ba sabi ni Jesus, friends niya tayo, and he wants his friends to reign with him in his kingdom that will never end. Kasi nga, mag-reign tayo. So maraming, figuratively speaking, prince, she, o nation to, tayo nation. Tapos, pagsasabing make princes in all the earth, kasi nga, mag-reign. At wala na tayong gender. Pag nasa kasama natin tayo ng tatay natin, tingin natin kasi kailangan mag-multiply or procreate. Verse 17, I will make your name to be remembered in all generations. Therefore, the people shall praise you forever and ever. Tinaas ni Almighty Father ang name ni Jesus above all names. Kasama na ni Almighty Father. So si Jesus itong pinapatungkulan dito. At ang kanyang tayo na nagtitiwala kay Jesus Christ, kay Almighty Father.
So, dito na tayo sa Psalms chapter 46. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Kalakasan natin at yung takbuhan natin, si Almighty Father. Di ba pag may kaaway kayo sa school? May kaaway ka ba sa schools ka? Wala akong kaaway. Hindi naman ako susumbong sa akin. Wala naman ako sinusumbungan pag may nangaaway sa akin. Ngayon may masusumbungan na ako. May sumbungan ako, si Almighty Father. Yung kayo, siguro ng bata kayo, pag may kaaway kayo sa school, nasusumbong kayo sa magulang ninyo. Ako wala akong masumbungan. Ngayon may sumbungan na ako, si Almighty Father. Always ready and able si Almighty Father to help us. Therefore, we will not fear. Hindi tayo matatakot. Even though the earth be removed, kahit natanggalin ang mundo, natatakot ba kayo matanggal ang mundo? Sino ba kausap ko? Nakakatakot yung lindol, no? Nakatakot din ako. Pero, sino ang ating kalakasan at ang refuge natin? Si Almighty Father. Therefore, we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Ito, baha to. Baha. Though the mountains, yung mountains, abot na sa dagat. Ibig sabihin yung dagat, tumaas. Though the mountains be carried into the midst of the sea. Lumubog ang bundok. Though its waters roar and be troubled, bagyo naman to. Though the mountains shake and its swelling, Sela, bagyo, at saka lindol, may baha. Hindi tayo matatakot. Mountain shake and its swelling. Volcanic eruption. There is a river whose stream shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. Lalapit tayo sa tatay natin. Yung dwelling place ni Almighty Father. Paano tayo magpe-pray? Ano yung dwelling place? Diba magpe-pray tayo? Dahil tayo ang temple of the Holy Spirit, tayo ang magpe-pray. Hindi natin kailangan pa magpunta sa kung saang lugar to pray. Dahil tayo yung temple of the Holy Spirit. Kaya dapat lagi tayong handa at malinis ang puso natin para makalapit tayo sa tatay natin. God is in the midst of her. She shall not be moved or shaken. Hindi matatakot. Pag move, parang may nervyos, or kaba. Nakatakot. Pero, lalakas natin loob dahil yung tatay natin ang kasama natin. God shall help her. Bakit her? Nation ito, tao. Kasi nga, bride of Jesus. Or, pag nation, laging ang banggit ay she or her. Pag maraming tao.
Ang banggit as one, her ang tawag. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her just at the break of dawn. Mag-uumaga. The nations raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. Nations raged, may war. Kingdoms removed, may mga nasasakop na lugar. He uttered his voice, the earth melted. Durog ang mundo. May bagyo, lindol, volcanic eruption, baha, war. Hindi tayo matatakot. Yung tatay natin ang kasama natin. The Lord of hosts is with us, kasama natin. The God of Jacob is our refuge, Selah. Come behold the works of the Lord, who has made desolations in the earth. He makes wars cease to the end of the earth. He breaks the bow and cuts the spear in two. He burns the chariot in the fire. Mapatigilin ni Almighty Father yung war. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth, si Almighty Father. Huwag tayong matatakot. Be still. Sometimes, no, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Saan ba ako pupunta para magtago? Wala tayong matataguan. So, sino matataguan natin? Tatay natin. Sa kanya tayo magtatago. He is our refuge. Sometimes kasi mga lugar na tataguan mo, yun pa yung bumabagsak, no? yung lugar na pupunta mo, yun pa yung bumabagsak. Kaya, still lang tayo. Relax lang tayo. Ay, may gera. Relax lang ako. Be still. Kasi si Almighty Father, He is in control. Kasi pag lalo tayong ang tawag doon, lalo tayong umaarte, ano tawag doon, kinakabahan or nagkakaroon ng gulo, mas lumalala. Example yung inflation, tumaas yung gas. Nung nagkagulo yung mga tao, nako baka mawala ng mga pagkain, o bumili ng mga pagkain, hindi lalo nagkagulo, kaya relax lang. Chill lang, chill. Be still and know that I am God. Dahil wala naman tayong magagawa rin eh. Kahit awayin mo pa yung gobyerno, wala kang magagawa, awayin mo yung gobyerno. Sino nga awayin mo? Awayin mo sarili mo. Reklamo ka saan? Pare-pareho tayo. Saan ka magreklamo? Wala kang marereklamuhan. Wala kang lusot. Wicked din yung lalapitan mo. Wala rin. So, sinong lalapitan na sure foundation? Refuge and strength, si Almighty Father. The Lord of hosts is with us. Kasama natin, ang tatay natin. The God of the God of Jacob is our refuge, Selah. Siya ang ating refuge. Wala nang iba pa. Wala tayong matatakbuhan. Wala tayong mapupuntahan. Punta ka sa ibang bansa, ganun din na nangyayari. Naalala ko na naman yung 6 years ago ba yun, na nagkaroon ng gulo sa buong mundo, binto ang mundo, takbuhan ng mga tao sa ibang bansa, ganun din naman. Yung isa namatay pa siya sa eroplano, sumabog ng eroplano. Mas lumala.
So, dito tayo sa 47. Oh, clap your hands, all you peoples. Shout to God with a voice of triumph. Victorious tayo. For the Lord Most High is awesome. He is a great king over all the earth. Ang tunay na king, ang tatay natin, si Almighty Father. Yung mga king ng iba-ibang mga country, no, sa sariling country lang nila sila king. Pero si Almighty Father, siya yung tunay na king. At meron din siyang commander of the army of the Almighty Father, na ayaw niyang pabanggit yung kanyang name. Dahil lang gusto niya si Almighty Father na name ang maitaas. For the Lord Most High is awesome. He is a great king over all the earth. He will subdue the peoples under us and the nations under our feet. Kaya ni Almighty Father lahat. Dahil kung itong mundo nga nagawa niya eh. At saka yung 1 Chronicles and 2 Chronicles, 1 Samuel and 2 Samuel, 1 Kings and 2 Kings, ipinakita doon ni Almighty Father kung paano nag-ooperate ang isang kingdom. May king, no? Ang king natin, si Almighty Father, may commander siya. Na ayaw niyang ipabanggit ang kanyang pangalan. Gusto niya kasi si Almighty Father ang maitaas. Kasi sa yung mga angels, meron din silang rango or si Gabriel. No? Angel yung si Gabriel, yung kinausap niya si Mary, si Angel Gabriel yon. Bakit si Angel Gabriel ang pinadala? Yung nakalaban ni Lucifer, si Michael yon. Pero bakit si Angel Gabriel ang pinadala kay Mary? Sagutin ninyo. Sagutin mo. Alam mo yung sagot. He will choose our inheritance for us, the excellence of Jacob whom he loves. No? Oh, clap your hands, all you peoples. Shout to God with the voice of triumph, for the Lord Most High is awesome. Ito ba yung shout? Ito ba yun? Sing His praises. Wala naman dito. Oh, clap your hands, all you people. Shout to God with the voice of triumph, for the Lord Most High is awesome. He is a great king over all the earth. He will subdue the peoples under us and the nations under our feet. He will choose our inheritance for us, the excellence of Jacob whom he loves. Selah. God has gone up with a shout. Ito yung shout for joy. Ito na yun, no? Yung kanta. The Lord with the sound of a trumpet. Sing praises to God. Sing praises. Sing praises to our King. Sing praises. For God is the King of all the earth. Sing praises with understanding. So itong kanta na to or poem na to, yung time ni
David, happy song. Malakas ang boses nila kasi malakas to. Ipagsigawan yung kabaitan at gloriousness ni Almighty Father. Ipaalam sa mga tao na siya yung king ng buong mundo na to at wala nang iba pa. Sing praises with understanding. Dapat nating maintindihan kasi hindi naiintindihan ng tao na ang creator ng mundo na to si Almighty Father. Ang nakikita lang kasi ng mga tao dito yung nasa paligid nila. Verse 8 of Psalm chapter 47, God reigns over the nations. Kaya kung ano man ang planuhin ng bawat nation, baliwala yun kay Almighty Father dahil si Almighty Father pa rin ang masusunod. Kahit sasabihin nyo, hindi, matalino yung nag-ano sa amin matalino yung nagplano dito sa bansa namin. Kahit matalino pa yan, wala yan kay Almighty Father dahil kung hindi yan takot kay Almighty Father, wala siyang wisdom. God reigns over the nations. God sits on his holy throne. The princes of their people have gathered together, the people of the God of Abraham. For the shields of the earth belong to God. He is greatly exalted. Pupurihin natin lagi yung tatay natin. Itataas natin ang kanyang pangalan. Napakabuti niya. Yung mga tao nagpe-praise kay Almighty Father. It's a celebration. I-celebrate natin yung goodness ng tatay natin. Psalm chapter 48. Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in his holy mountain. Kanta rin to, great is the Lord and greatly... Ito ba yun? Yan ang may lyrics na. In the city of our God, in his holy mountain, beautiful in elevation or height. The joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north. The city of the great king. Alam natin yung north. City of the great king is Mount Zion on the sides of the north. Asan ang north? Nasa taas. Heaven. The city of the great king, ang heaven, doon nakatira yung tatay natin, the great king. God is in her palaces. He is known as her refuge. Her, sino yun? Tayo to, her refuge, mga tao, peoples, regardless of gender. Dalawa lang naman ang gender. Babae at lalaki, regardless of age, dito sa mundo. Dahil kay Almighty Father, pare-pareho tayo ng age. Dahil isang beses lang niya tayo ginawa. Sabay-sabay tayong ginawa ni Almighty Father. At sabay-sabay din niya ibibigay sa atin ang ating inheritance. Kaya tayo ang kanyang firstborn na tinatawag. God is in her palaces. He is known as her refuge. For behold, the kings assembled, they passed by together, they saw it, and so they marveled. They were troubled, they hastened away. Fear took hold of them, and pain as of a woman in birth pangs, as when you break the ships of Tarshish with an east wind. Book of Revelation na naman to. The kings assembled. Yung mga yung presidents, prime minister, or kings, yung mga leaders of the land, tinatawag na kings yun. Nag-assemble sila. They were troubled. They hastened away. Ng problema sila. Hindi nila matatalo si Almighty Father kahit magsama-sama pa sila. Fear took hold of them. Takot sila kay Almighty Father. And pain as of a woman in birth pangs.
Nabanggit ito sa book of Revelation. Woman in birth pangs, parang nanganganak. In pain as of a woman in birth pangs, as when you break the ships of Tarshish with an east wind. Ano yung east wind? Break yung ships ng Tarshish. 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 Beat down, shatter. As when you break the ships of Tarshish. Yung break na, ito pang meaning ng Tarshish, break. So, dalawang beses binanggit yung as when you break the ships of break. Kasi Tarshish means break or shatter. Nilalagay yung meaning. With an east wind. Ano yung east wind? Righteousness, galing sa east. Yung pag sinasabing east, nasa right yon, righteousness. As we have heard, so we have seen in the city of the Lord of hosts, in the city of our God, God will establish it forever. Ano yung i-establish the Almighty Father forever? Nasa Book of Revelation na naman yon. Kaya itong si David, prophet din siya eh. Yung pagkaka-prophesy niya, binibigay sa kanya ni Almighty Father to the power of the Holy Spirit, isinusulat naman niya. David. Verse 9, we have thought, O God, on your loving kindness in the midst of your temple. Iniisip namin, Lord, yung kabutihan in the midst of your temple. According to your name, O God, so is your praises to the ends of the earth. Your right hand is full of righteousness. Pinupuri si Almighty Father, that our Father is good, faithful, and true. Let Mount Zion rejoice. Let the daughters of Judah be glad. Or praise, no? Let the daughters of praise be glad. Purihin natin si Almighty Father. Because of your judgments. Kasi ang judgments ni Almighty Father is righteousness and goodness with love pa. Walk about Zion and go all around her. Count her towers. Mark well her bulwarks, consider her palaces, that you may tell it to the generation following. Sa buong mundo, ipagmalakasan. Bawat towers, bawat nations, bawat kung saan may tao. Bulwarks, baluarte. Mark well her baluarte, bulwarks. That you may tell it to the generation following. Hanggang sa next generation, isabihin, isabi sa mga tao, sa buong mundo. Every generation may mga tao na magsasabi sa buong mundo, and then yung tao na yon, tatawagan na ni Almighty Father umuwi. Ngayon may tao na naman na ipapadala si Almighty Father to inform the generation hanggang sa matapos. For this is God, our God forever and ever. He will be our guide forever, even to death. Si Almighty Father. Napakabait ng tatay natin. He is powerful. Walang makakatalo sa tatay natin. Yung iba na galit sila kay Almighty Father, bali wala yun. Wala silang strength. Hindi nila matatalo si Almighty Father. Kung noon nga, hindi nga nila natalo si Almighty Father. Ngayon pa ba?
Never matatalo si Almighty Father. Never. Maraming mga tao ang hindi naniniwala kay Almighty Father. Pero, kahit maniwala sila o hindi kay Almighty Father, our Father, He is still God. There's no denying that our Father, awesome and powerful. Kaya ibibigay natin yung nararapat sa tatay natin. Ano nararapat sa tatay natin na ibibigay natin? Our whole being. Yung pagmamahal natin. Dahil gusto ni Almighty Father na mahalin natin siya. Irespeto natin siya dahil sa Kanya lahat galing. Kung ano mang meron tayo ngayon. Even our lives, even our soul, even our breath, it came from our Father. Acknowledge our Father. And stop worshiping idols. Stop worshiping false gods. Stop worshiping graven images. Listen to the teachings of Jesus Christ. Read the Bible to know about the goodness of our Father. Read the Bible to know more about Jesus, our Savior. Ang dami nating time to do all kinds of things, pero pagbabasa ng Bible, hindi natin magawa. Ang dami niyong i-chismis sa mga kausap ninyo. Pero ang pagpe-pray, hindi magawa ng tao. Sasabihin nyo, hindi, busy kasi kami na naghahanap buhay. Kasi ikaw wala kang ginagawa. Ganun sasabihin ninyo, di ba, wala kang ginagawa. Sino nagsusustain sa akin? Ba't buhay pa ako? Si Almighty Father. Siya nagbibigay ng blessing sa akin. Kaya buhay pa ako. Kaya dito pa ako. Miracle ang ginagawa ni Almighty Father sa buhay nating lahat. Miracle yun. Hindi naiintindihan ng tao na maraming miracle sa ginagawa si Almighty Father. Bakit hindi naiintindihan ng tao? Kasi sarado ang isip natin. Kung ano yung nakasanayan kasi ninyo, yun ang gusto ninyong gawin. Sanay na kasi kayo doon sa mga ganong gawain. Pero paano kung mali yun? Yung nakasanayan yung gawin, paano kung mali? Ha? So kahit mali, hindi nakasanayan. Ito na yung nakasanayan namin, kahit mali ito na ito. Oh, dahil gusto nyo yon, gusto nyo gawin yung mali, nakasanayan na ninyo, sa tingin ninyo, saan mapupunta ang kaluluwa natin? Kung yung gusto nyo gawin ay yung mga nakasanayan na ninyo na mali. Na wala sa Bible yung mga nakasanayan ninyo. Kaya hindi natin nakasanayan yun kasi hindi tayo na-inform. Sinungaling kasi si Satan. Iniban niya, niligaw niya ang tao. Ngayon may chance na tayo makabalik sa tatay natin. Kinakausap niya tayo, bumalik tayo sa kanya. Paglingkuran natin siya, mahalin natin siya. Maging faithful tayo sa kanya at iiwan natin yung mga graven images, yung mga taong namatay na sinasamba ninyo. Kaya ba ninyong iwanan nyo para kay Almighty Father? Hindi nyo kaya? Kung hindi nyo kayang iwan yung mga nakasanayan ninyo na sinasamba ninyo yung mga taong namatay na, kakalimutan kayo ni Almighty Father. Kakalimutan ni Almighty Father ang mga tao. At pag kinalimutan ni Almighty Father, saka pa ba kayo magsisisi?
Na sana nakinig ako, sana nagbasa ako ng Bible, sana nagpray ako, sana nakilala ko mabuti si Almighty Father. Sana, puro sana na lang, magsisisi na lang, walang katapusang pagsisisi sa impyerno, pero wala na, huli na ang lahat. Napakabuti ni Almighty Father. Si Jesus, dahil sa kanyang dugo, nalinis tayo sa ating mga kasalanan. Wala na tayong dapat gawin. Ginawa na lahat ni Jesus Christ. Pati na yung way, yung dadaanan natin, ginawa na lahat ni Jesus Christ. Ano na lang ang gagawin natin? Susunod na lang tayo, susundin na lang natin, napakadali na. Susundin na lang natin gagawin na lang natin execute na lang natin Andito na, ito na yung mga sagot sa mga answers. Ito na yung mga sagot sa mga tests. Dito ka dadaan ka dito. Kakabisaduhin mo na lang, ilalagay mo sa heart mo, sa puso mo. Dito tayo dadaan. Pero ang gusto niyo yung masaya sa buhay dito sa mundo. Ayaw niyo ba ng masaya sa heaven? Kumpara dito sa mundo. Dahil natatapos ang kasiyahan dito sa mundo. Natatapos. Pero kay Almighty Father, it's for all eternity. Magtiwala tayo sa tatay natin. At kay Jesus Christ. Kayo na mismo magbasa ng Bible. Buksan ninyo ang Bible ninyo. Kahit hindi kayo manood dito. Buksan nyo na yung Bible ninyo. Para tayong lahat. Walang maiwan. Kakasama tayong lahat sa bahay ng tatay natin. Thank you, and God loves us also.